Napakalinaw dito na meron din chap-chap. Sabi nga, may chap-chap. I would like to simplify what really happened. The transformation of those ODA-funded projects in 2024 and 2025. I have here the 4 books of the budget books. Ang Naku. tawag ko nito noong araw, ang 4 na libro ng APRO. Sa 2024 National Expenditure Program, pumasok yung ODA. 21.6 billion. Nandito, ilagyan ko ng tag. 11 projects. Pagdating sa GAB 1, General Appropriation Bill, white book with red letterings. Pumasok din, fitful copy, 11 projects, 21.6 billion. Pagdating sa GAB 3, third reading dito sa House of Representatives, pinawasan ng 5.4 billion, ang naiwan 16.1 billion. So sa House of Representatives pa lang, binawasan na yung ODA. And you know what happened pagdating sa GAA? Sige nga, Pagdating sa tingnan nga. GAA, this is now the product of both the Senate, the House of Representatives, at saka sa BICAM. Zero kinatay yung buong Naka! ODA. Nakakahiya sa ating mga foreign creditors. Sinap-chap ba? Punta naman tayo sa 2025. Mm. Ito yung ginawa. As is, yung proposal, National Expenditure Program, 11 projects, foreign funded, 11 total of 27.5 billion nandito. Nilagyan ko ng marker. GAB 1, first reading, faithful copy. Nandito yung 11 projects. Total of 27.5 billion. Third reading, House of Representatives. Grabe. No? Pinawasan ng 18.6 billion, ang naiwan 8.9 billion na lang. ODA funded ito. May approved loan na sa mga foreign creditors. GAA 2025. In fairness to the other house, to the Senate, binalik nila yung 300 million. So yung 8.9 na naiwan dito sa House, naging 9.2 billion. Walang binawas pagdating sa Senado, pero ang overall total, ang nabawas is 67% of the flood control budget, which are big ticket. Pag sinabing big ticket, malalaki ito. These are the, kumbaga, super highway. Dito dadalo yung maliliit. So what happened to the ODA projects? It's very simple. Tingnan nyo lang. Nawala yung big ticket projects at nagsusulputan na parang kabuti yung maliliit na projects. Makita nyo yan Bakit? sa budget. In other words, gitchap-chap yung ODA Agoy. foreign funded projects pumunta sa maliliit na mga Agoy. proyekto. So, sino ang members ng chap-chap gang dito? Yon, sino ba? So, I have 3 questions for DPWH. Di ba? Yan pa lang sinasabi ng mga kababayan, pinapatunayan ni Ungab na meron talagang gumagalaw ng budget. At yun ang problema, ladies and gentlemen. Hindi yung mga kontraktor. Di ba paulit-ulit na sinasabi yan eh. Gagalawin yung budget. Lilipat dito, lilipat dyan. Tapos kakukuntsabahin yung mga kontraktor. So sa totoo lang, mga kababayan, medyo nalilihis ho tayo. Wag ho again, di ko sinasabing walang kasalanan yung kontraktor. Meron. Bakit? Nakipagkuntsaba sila eh. Meron din kasalanan yung DPWH. Meron. Kasi nakipagkuntsaba nga sila eh. Di ba? Pero ang punto kasi dito, sino yung talagang mastermind? Sino yung, oy, pre, atin to ha. Akin dito kalahati. Sino yan? Di ba? Sino yung gumaganon? Di dapat yan ang talagang silipin. Kaya nga, ang problem, actually, sa sobrang garapalan lang, sila na nga yung kumikita kasi sila yung naglalagay ng budget doon. Tanong nyo kay Tiangco kung sino naglalagay ng budget sa mga distrito. Tanong nyo sa kanya. Huwag sa akin. Alam ko niya.
Pagka, ano mo, di ba? Ang masama dito, kaya nagkabuli-bulilyaso ito, yung mismong naglalagay ng budget, pumasok na rin siya doon sa pinaglalagyan. Siya na mismo yung Ako na rin gagawa. Ako na rin yung kontraktor para tapos na usapan. Akin lahat. Ganyang kagahaman. Yeah? Ikaw na nga yung congressman na naglalagay ng budget do sa distrito na yon sa ganito. Oh. Tapos, ikaw pa yung kontraktor. Ikaw pa may-ari. Oh. No wonder, ghost project. Kasi, sino ba mag-check? Yung congressman. O, sino kakontsaba niya? Yung bata niya DPWH. O, di ba? Sigurado ako dun. Bata niya yun, pina-appoint niya yan dun. Kasi naalala niyo yung sinabi ni Pangulong Duterte dati? May isang congressman na nilipat-lipat niya yung district engineer. Pag may project siya, nililipat niya doon. At nalilipat naman yung ulupo na yon. Di ba? Ganong katindi ang krimen dito sa ating bansa. Yung korupsyon sa atin sagad na sa buto. Hindi mo na masasabing matino eh. Talagang wala na. Ano na talaga, mga kababayan? Sobra na ho. Kaya nga alam mo, sorry pasensya na sa mga senador sablay talaga yung yung investigasyon ninyo na yung mga kontraktor lang. I know you have the parliamentary courtesy, di ba? But at least name names. At least try to invite them. Kung ayaw, at least nalaman ng taong bayan, ayaw pumunta. Pero galaw-galaw naman tayo. Puro kontraktor eh. Alam na namin yan eh. Alam na namin mga putang inang kurap yung mga yan. Alam namin kumita sila. Yung DPWH, alam namin mga kurap yan. Pero ang tanong sino? Sino ang pinaka-main na nakakatanggap? Yan ang gusto malaman ng taong bayan. Yan ang gusto nating mapatunayan. Pambira, puro tayo kontraktor. Ano mangyayari sa atin yan? Kaya nga, alam mo mga kababayan, tama yung sinabi ng iba, moro-moro eh. Alam mo, may mga nakakausap na ako na mga mamamayan na, alam mo, sagot nila, wala naman mangyayari dyan eh. Investigasyon, hearing. Ang dami ng hearing. Wala naman nangyayari, wala naman nakukulong. Hindi, alam mo, walang biro Sometimes, mali din yung thinking na, kasi sinasabi pa nga ng iba, pag may hirap wala nang hearing, kulong na kagad. Nagnakaw lang ng kapiraso, kulong na kagad. Minsan, kung titingnan mo naman yung proseso, siyempre, may due process eh. Nagkataon nahuli kasi yon kaya nahuli on act, kaya nakulong. Yun ang paliwanag doon. Pero gayon pa man, yung frustration sa mga mamamayang Pilipino na hearing na naman. Nag-hearing na tungkol nung kay Duterte, may nakulong ba? Wala. Oh. Meron ba? Wala. Ang dami na pong hearing. Ito na naman ng hearing, may makukulong ba dyan? Hindi, again ito po ay sentimiento ng mga Pilipino. Hindi lang po ito sa akin I understand that there is a due process. But again, I'm just voicing out the sentiments of the Filipino people na nagsasabing, moro-moro lang naman nangyayari. Gusto namin malaman kung sino talaga ang punot dulo. Kasi hindi naman mangyayari itong pagnanakaw ng mga kontraktor at na DPWH na walang bossing yung mga yan. Hindi ba sila matatanggal sa posisyon? Yan ang tanong ng taong bayan eh. Hindi ba sila makukulong man lang kahit kapiraso? Alam mo yun? Alam mo, pasensya na sa mga senador kaibigan natin yung iba dyan, kakilala natin yung iba dyan, at sa mga, hindi ko napapansin yung congressman. Mga congressman, obvious naman pagtatakpan nila yan eh. Kayong mga senador, sana lang po, pakinggan ninyo yung sentimiento ng mga taong bayan, yung mga Pilipino na nagsasabing naiinip na. Sobra na eh. Sobra na to. Taon-taon na may bagyo. Hindi nga taon-taon ngayon, buwan-buwan na eh. Na bumabaha, pahirap sa trabaho, wala silang masasabi nating rason para umabsent. Pero kailangan pa rin lumusong sa baha.
Wala pa bang ano dyan? Makukulong na opisyal ng gobyerno? Alam natin yan eh. Hindi DPWH yan. Maliit na isda yan. Alam natin kung sino. Ayan na oh. Ibinigay na nga ni VP Sara Duterte. Eto, pati si Ungab, sinasabi na niya, ganito ang nangyayari. Yan ang ano sabi ko nga sa inyo, di ba? Yung ating halimbawa na snake. Meron ako na meron akong, ay sayang, hindi ko pala na-download. Meron akong isang dyan na regarding doon sa snake na yan eh. Yung mga media, it's really obvious na pinupuntire lang yung contractor. Pero kung gusto mo talagang patayin yung mismong ahas, yung ulo. Unahin natin yung ulo. Di ba? Yung ulo talaga ang may kasalanan. Yung ulo talaga para mamatay ang korupsyon. So para mamatay ang ang ahas, yung ulo, patayin natin. Wag yung tiyan, wag natin ulihin. Oo, mamamatay din yun eventually. Kaya lang, di ba? Matutuka ka pa dun. Subukan mo hulihin yung buntot ng ahas. Huwag ka mag-focus sa ulo. Matutuka at matutuka ka niyan. Yeah? Kaya nga sana mga kababayan, pag-isipan natin na mabuti ito. At sana, yan ang panawagan natin. At yung mga aktivistang mga ulul, huwag kayong maniwala dyan. Pinagtatakpan lang nila yung mga congressman nila kasi kasangkot yung mga congressman nila eh. Tinolerate ng mga congressman nila. Alam nila may pagtotolerate eh. Kaya ang pinupuntir yan, mga kontraktor, pakitang tao, mga ulul. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palapakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tuwa.